Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Lunes, 20 ng buwan ng Oktubre taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. Pito na paulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Ramil. Ilang tulay at kalsada sa Isabela hindi madaanan matapos umapaw ang ilog at matabunan ng bahagi ng bundok dulot pa rin ng bagyong Ramil. Bulkang Taal at Bulkang Kanlaon nakapagtala ng minor phreatomagmatic eruption kaninang umaga. Sa pilitang pagsusuot ng face mask, ipinag-utos ng pamalaang panlalawigan ng Quezon. At Representative Kiko Barzaga inulan ng batiko sa gitna ng anti-corruption protest. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Alerto sa bagyo. Sa bagyo. Mga kapamilya, 7 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Ramil. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na isa rin ang napaulat na sugatan habang wala namang napaulat na nawawala. Pinaka-apektado ng bagyo ang Western Visayas, partikular na ang Capiz na nalubog sa baha at nakaranas ng tuloy-tuloy na pagulan. Tinututukan na rin ng ahensya ang pagtugon sa mga biktima ng bagyo sa iba pang rehiyon. May mga na wala ng kuryente. Sa tubig po walang naiulat. In terms of the lifelines natin pagdating sa power, communication, mga ganun tayo disrupt. Ongoing yung aming interagency coordinating cell with our regional offices. So far yung mga regional offices natin walang problema. Ganun din yung mga DRRM offices. Sa Capiz, umabot na sa 3 ang naiulat na namatay dahil pa rin sa bagyong Ramil. Sinabi sa DZMM ni Capiz PDRRMO Head Sheila Artillero na kabilang dito ang babaeng vlogger na nalunod sa creek sa bayan ng Ibisan at lalaking nakuryente sa bayan ng Pilar. Bagamat humupa na ang baha, hindi pa rin umuwi ang ilang residenteng lumikas sa takot na tumaas muli ang tubig. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Rojas City dahil sa epekto ng bagyong Ramil. Hindi in-expect na ganun kabilis tumaas yung tubig ng October 18. Still ongoing ang monitoring sa mga LGUs. Baka biglang umulan kasi kahapon may mga ibang areas na may scattered rain showers pa. Umapila na ng tulong ang ilang residente sa Barangay Bolo sa Rojas City matapos umabot ng lagpas tao ang baha sa lugar bunsod ng ulang dulot ng bagyong Ramil. Sinabi ng residenteng si Milagros Solis na bukod sa pagkain, gamot din ang hinihingi ng mga residente lalo na para sa mga senior citizen. Wala nang baha, kaya lang ang bahay namin ubos lahat ang gamit. Sana mabigyan na ng solusyon ang problema namin dito. Kapag umuulan, palaging bumabaha. Ang tubig galing sa bundok. O sige, sandali Kasi malapit kami sa may tulay. Samantala, ini-inspeksyonan ng lokal na pamahalaan ng mga baradong drainage kasunod ng pagbahang iniwan ng bagyo. Sinabi sa DZMM ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas na umapaw ang mga creek at drainage sa lungsod dahil sa sobrang dami ng ulang ibinuhos ng bagyo. Yung volume ng tubig umabot po for the history, mga 336. So talagang umapaw yung mga creeks, mga canals, drainage. So, umapaw po kaya umabot sa kalsada. So kung kailangan natin palakihin ng drainage para mailabatan yung tubig, so gagawin po natin.
Sasagutin ng lokal na pamahalaan ng Pitogo at pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang pagburol at pagpapalibing sa 5 magkakaanak na namatay matapos madaganan ng malaking puno ang kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyong Ramil. Sinabi sa DZMM ni Quezon Governor Helen Tan na tutulungan din ang mga naiwang kaanak na mga nasawi. Halos hindi na makilala ang mga biktima, kabilang ang mag-asawa at 2 batang edad 11 at 2 taong gulang. Sinasabing plano pa ng mag-asawa na ipagdiwang ang kaarawan ng panganay na anak sa 30 ng Oktubre. Natuklasan dati ng sinusunog ang puno ng buli para mamatay at hindi na bumagsak sa bahay. Magkatulong po para maiburol po hanggang sa pagpapalibing po ng 5 miyembro ng pamilyang to. 100% lahat ng kailangan po ng burial at kailangan ng mga naiwan ay ang nag-aasikaso po ay both ang provincial government at saka ang municipal government po ng Pitogo. Matapos ang pag-ulan dulot ng bagyong Ramil, pansamantalang isinara ang ilang mga tulay sa Isabela. Hindi mo na madaraanan ang mga tulay sa Anafunan, Gukab, Alikawkaw, Bacolod, Cabecera 8 at tulay sa Kabagan Santa Maria dahil sa pag-apaw ng mga ilog at inanod na debris. Sa Quirino, isinara ang bahagi ng National Highway sa Nagtipunan matapos gumuho ang bundok sa barangay Disimungal. Hindi rin madaanan ng tulay sa barangay Magsaysay sa Guday habang nasa orange warning pa rin ang Manglad Bridge sa Madela. Pinayuhan ang mga residente malapit sa ilog na maging alerto at lumikas kung kinakailangan. Sa iba pa nating balita na itala ang minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal sa Batangas pasado alas 6 ng umaga kanina. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 1 minuto ang mahinang pagputok ng bulkan. Nagbuga rin ang abo na may taas na 500 metro sa ibabaw ng crater. Ika-13 ng Oktubre na itala rin ang minor phreatomagmatic eruption sa bulkang nagbuga ng abo na may taas na 900 metro. Nananatili sa alert level 1 ng Bulkang Taal. Samantala, 2 beses na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon kaninang alas 7:28 at alas 9:20 ng umaga. Parehong umabot sa 300 metro ang taas ng binugang abo. 25 volcanic earthquakes naman ang naitala sa loob ng 24 na oras. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon. Nilinaw ng Malacanang na ipinatawag lang para sa courtesy call sa Independent Commission for Infrastructure si U.S. Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher. Kasunod ito ng pagtawag ng ilang grupo na insulto at hindi katanggap-tanggap ang pakikipagpulong ng Independent Commission sa isang foreign diplomat. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inalam lang mga opisyal ang mga mandato at methodology o pamamaraan ng ICI sa pag-iimbestiga. Nilinaw rin niya ng palasyo ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na walang napag-usapan sa pagitan ng komisyon at ng opisyal tungkol sa posibleng pag-audit ng mga foreign development partners gaya ng Amerika sa mga foreign assisted projects. Umapila ang ilang business groups kay Pangulong Marcos Jr. na tugunan ng umunay katiwalian sa mga proyektong infrastruktura. Sa resolusyon ng mahigit 30 grupo, hiniling na palakasin ng Independent Commission for Infrastructure at panagutin ang lahat ng mga responsable sa katiwalian anuman ang posisyon at kaugnayan sa politika. Suportado rin ng grupo ang restitution o ang pagbabalik ng mga sinasabing ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Babala ng grupo nakakasira sa tiwala ng publiko ang umunay talamak na katiwalian sa mga proyekto. Kontento naman umano si Pangulong Marcos Jr. sa takbo ng Independent Commission for Infrastructure sa mga maanumalyang flood control project. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian! Tony, panatag si Pangulong Marcos Jr. na nagagawa ng tama at angkop ng binuong Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mandatong imbestigahan ang mga infrastructure projects ng gobyerno sa harap ng mga panawagang gawaran ng dagdag na kapangyarihan ang komisyon. Sa press briefing, sang-ayon si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro sa hiling ng ilang pribadong grupo at mga mambabatas na bigyan ng dagdag na pangilo kapangyarihan ng ICI. Pero ayon sa opisyal, makikita naman ang magandang takbo ng ICI na nagagawa ng malaya ang mandato at nagagawang mapasunod at mapatawag ang mga matataas na opisyal sa investigasyon.
Hindi naman anya isinasara ng Pangulo ang posibilidad na mga pagbabago at pagkakaroon ng mas sulikat na kapangyarihan ng ICI. Tugon ito ng Malacanang sa panawagan ng mga business groups na bigyan ng full legal authority ang ICI at hirit sa Kamara na magpatawag ng special session para maipasa ang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na kapangyarihan para sa komisyon. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga witnesses or yung mga pinapatawag, mga di umanong concerned parties, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yosores. Plano ng Independent Commission for Infrastructure na magrekomenda ng karagdagang kaso sa Ombudsman ngayong linggo laban sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Balita mula sa ICI, hatid ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom! Only target ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na makapagrekomenda ng mga bagong kaso ngayong linggo sa Office of the Ombudsman. Ayon yan kay ICI